Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang mahiwagang hangin. Hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. May mga taong literal na tinatamaan ng pana ni Cupido, habang ang iba naman mukhang nabagsakan ng buong buslo ng pana kasama ang busog. Sabi nga sa mga lumang tula, ang pag-ibig ang pinakamagandang sining sa mundo. Isang obra maestra na iginuhit ng tadhana gamit ang mga kulay ng emosyon. Pero sa kaso ko, ang pag-ibig ko ay nagsimula sa isang napakakulay, napaka-detalyado at napakalaking pandesal. At hindi ito galing sa panaderia sa kanto. Ako nga pala si Ryan, isang simpleng lalaki na may simpleng pangarap, ang mabuhay ng tahimik habang nagtatrabaho bilang isang freelance graphic designer mula sa bahay. Pero sadyang mapagbiro ang tadhana, ang tahimik kong mundo ay may kasamang malaking istorbo. Isang napakagwapo, napakatangkad, at napakahubaderong istorbo sa tapat ng bintana ko, si Roby. Si Roby ang bagong lipat na kapitbahay sa tapat ng tinutuluyan kong apartment complex. Ang pagitan lang ng bintana ng kwarto ko at ng kwarto niya ay isang makipot na eskinita na kasya ang isang motorsiklo. Ibig sabihin, abot tanaw ko yung bawat galaw niya at ang masamang balita para sa marupok kong puso, may matinding allergy yata si Roby sa mga damit. Isang Lunes ang umaga habang humihigop ako ng mainit na kape at puyat mula sa pagdedesenyo, humarap ako sa bintana para mag-inat. Eksakto namang bumukas ang kurtina sa tapat. Doon ko nasilayan ang walang kamatayang hubadero. Lumabas si Roby mula sa banyo niya at ang suot niya ay isang manipis na puting tuwalya na nakasabit ng napakababa sa kanyang balakang. Basang-basa pa yung buhok niya at ang mga butil ng tubig ay dahan-dahang umaagos sa kanyang malalapad na balikat, bumababa sa kanyang matitipon ng dibdib at nagpapatuloy sa kanyang perpektong six packs abs. Naibog ako yung kape ko sa screen ng laptop ko. Putakti, bulong ko habang nagmamadaling kumuha ng tissue, pero ang mga mata ko nanatiling nakadikit sa tapat. Walang kamalay-malay ang lalaki, nag-iinat pa siya. Dahilan para lalong humigpit yung kapit ng tuwalya sa balakang niya. Sumunod, kumuha siya ng deodorant at nagsimulang maglagay habang kumakanta pa yata. Kitang-kita ko ang pagbuka ng bibig niya na tila nagre-rehearse para sa isang konsyerto. Ano ba naman yan? Umagang umaga. May papandesal si Mayor. Saway ko sa sarili ko, pero ang totoo, inaayos ko yung upo ko at kumuha pa ako ng biskwit. Libreng sine. Bakit ko tatanggihan? Mula noon, naging routine ko na yung mag-abang. Kulang na lang ilagyan ko ng schedule yung utak ko. 7 a.m., gising ng hubadero. Nakahiga siya sa kama niya. Walang t-shirt. 7:30 pagkatapos maligo. Eto na naman ang sikat na puting tuwalya. At 9 p.m., workout session. Dito na ako tuluyan nagkakasala sa isip ko dahil sa hilat siya ng likod niya habang nagpo-push up.
Ang problema, hindi lang basta paghanga ang nararamdaman ko. Habang lumilipas ang mga linggo, unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Hindi lang dahil sa katawan niya, na aminin natin na 80% yung dahilan, kundi dahil din sa mga simpleng bagay na nakikita ko kapag nakadamit siya. Nakikita ko siyang nagpapakain ng mga pusa sa kalye kapag hapon at palagi nakangiti kapag bumabati sa mga matatanda sa tapat ng gate. Gwapo na, mabait pa. San ka pa? Pero hanggang tingin lang ako, isang lihim na tagahanga na nagtatago sa dilim ng sariling kwarto. Natatakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo, layuan niya ako at multuhin ako ng katotohanang hinding-hindi niya ako magugustuhan. Isang gabi habang nag-aangat siya ng mga dumbbells na pawisan at walang suot na pangitaas, siyempre napatingin siya ng diretso sa direksyon ng bintana ko. Nagpanik ako, agad akong dumaulas pababa sa sahig, gumapang na parang sundalo sa gyera at nagtago sa ilalim ng kama habang hawak-hawak yung dibdib kong parang sasabog sa kaba. Lord, sana hindi niya ako nakita. Sana akalain niya na multo lang yung nakatitig sa kanya. Pakiusap ko. Hindi ko alam. Ito pala yung simula ng isang mahaba, nakakatuwa, at nakakatunaw pusong kwento ng aking lihim na pag-ibig sa kapitbahay kong hubadero. Sabi nila kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero kapag binato ka ng pagkakataon, siguraduhin mong hindi ka mukhang tanga kapag hinarap mo ito. Kaya lang, mukhang hindi nakasulat sa script ng buhay ko ang salitang cool. Isang Huwebes ng hapon, napilitan akong lumabas ng aking lungga. Ubos na yung stocks ko ng instant noodles at 3 araw na rin kapilang ang laman ng tiyan ko. Suot ang aking paboritong pambahay na short at may butas sa bulsa at isang kupasing t-shirt na may tatak na Batangas, home of the brave. Bitbit ko ang isang plastic ng basura para itapon sa malaking basurahan sa labas ng compound. Habang naglalakad ako pabalik, narinig ko ang isang mahinang iyak ng pusa. Hinanap ng mga mata ko kung saan nanggagaling ang tunog. Doon sa gilid ng drainage, may isang maliit na kulay orange na kuting na nakasiksik. Dahil certified cat lover ako, agad akong lumuhod para abutin ng kuting. Hala, paano ka napunta dyan, pusa ka? Halika rito. Bulong ko habang pilit na isinisiksik yung kamay ko sa makipot na pagitan ng semento. Muning, nariyan ka lang pala. Biglang may baritonong boses na nagsalita mula sa likod ko. Sa gulat ko, biglang bumaon ng ulo ko sa ilalim ng pasamano ng gate. Napalaki yung mga mata ko. Hindi dahil sa sakit ng pagkakaumpog, kundi dahil sa sapatos na nasa harap ko. Isang mamahaling running shoes na nakakabit sa dalawang mahaba, mabalahibo at maskuladong binti. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin. Lord, kunin mo na ako ngayon din. Bulong ko sa sarili ko. Si Roby, nakatayo siya sa harap ko. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng cat food. At ang milagro ng mga milagro, may damit siya. Naka-singlet siya na jersey at basketball shorts. Pero ang mas malala pala kapag malapitan, amoy bagong ligo siya na hinaluan ng mamahaling pabango
na amoy lalaking-lalaki. Yun ang amoy na kapag nalanghap mo, mapapaibig ka na lang bigla. Um, Nakuha mo ba? Tanong niya habang nakayuko sa akin. May malawak ng ngiti na nagpalabas ng kanyang dimples. Ang alin? Ang puso ko? Sutil ng utak ko. Bakit yun ang lumabas sa isip ko? Buti na lang at hindi ko nasabi ng malakas. Ito. Ito yung kuting. Ayaw lumabas. Nauutal kong sagot habang sinusubukan tumayo. Pero dahil sa taranta ko, natapakan ko yung sarili kong tsinelas. Nawalan ako ng balanse at diretso akong sumubsob pasulong. Akala ko hahalikan ko ang semento. Pero bago pa mangyari yun, may dalawang malakas at mainit na braso ang sumalo sa bewang ko. Bumagsak ako ng diretso sa dibdib niya. Literal na narinig ko yung mabilis na tibok ng puso niya. O baka puso ko pala yun na nagwawala na parang may party. Nakasubsob yung mukha ko sa leeg niya at nalalanghap ko ng buong buo ang bango niya. Wow, okay ka lang? Tawa niya habang dahan-dahan niya akong itinatalaga sa pagkakatayo pero hindi pa rin tinatanggal ang isang kamay niya sa siko ko. Munti ka na dun ah, wika pa niya. Ah, okay lang. Salamat. Sabi ko na ang boses ko ay 3 oktaba ang itaas sa sobrang hiyang nararamdaman ko. Ang mukha ko sigurado akong mas pula pa sa kamatis na pinisa. Natawa siya ng mahina, isang tunog na napakasarap pakinggan. Tapos lumingon siya sa kanal at madaling naabot ang kuting gamit ang mahaba niyang braso. Ito pa lang si Tagpi. Hilig talagang magtago. By the way, ako pala si Roby. Bagong lipat sa tapat. Wika niya. Inabot niya yung kamay niya sa akin. Tiningnan ko yung kamay niya. Malinis, malaki, at mukhang masarap hawakan habang naglalakad sa pangpang ng dagat habang lumulubog ang araw. Ryan, sagot ko. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kamay para makipag-shake hands. Nice meeting you, Ryan. Palagi kitang nakikita sa bintana mo, mukhang busy ka palagi sa computer ah. Sabi niya nang nakangiti. Muntik nang huminto yung pag-ikot ng mundo ko. Nakikita niya ako sa bintana. Ibig sabihin ba nun, alam niyang pinapanood ko siya? Alam niya bang nakita ko yung lahat ng pandesal na inihahanda niya tuwing umaga? At bago pa ako tuluyang mamatay sa hiya at maglaho na parang bula, ngumiti lang siya ng matamis. Binuhat si Tagpi at kumaway. Sige, Ryan. Una na ako. Sana magkakwentuhan pa tayo sa susunod. Wika niya. Naiwan ako nakatayo sa gitna ng eskinita. Hawak-hawak ang kamay kong ginamit sa pakikipagkamay sa kanya. Habang ang utak ko ay paulit-ulit na nagsisigaw ng huli ka balbon. Alam na niya. Pagkatapos ng matinding insidente ng saluhan sa eskinita, naging opisyal na yung pagkabaliw ko. Kung dati nagtatago lang akong tumitingin sa bintana. Ngayon, may kasama na itong matinding kaba at panginginig ng tuhod tuwing gabi. Ang pinakamalalang revelasyon, alam niyang nakatira ako sa tapat niya. At alam niyang palagi ako nasa computer. Ibig sabihin ba nun, huli niya rin ako tuwing natutulala ako sa abs niyang habang nagpapahangin siya sa bintana. Ang isiping yun ang pumuyat sa akin
ng 3 gabi dahil sa takot kong magmukhang tanga uli sa personal. Nagdesisyon akong dumaan muna sa virtual na diskarte. Gamit ang aking talent bilang graphic designer at konting lakas ng loob na hinugot ko mula sa natitirang kape sa baso ko. Hinanap ko ang kanyang profile sa social media. Hindi naman mahirap hanapin ng Roby Mendoza. Lalo na't sikat siya sa lugar namin dahil sa kanyang muka. Add friend habang nakapikit ang isang mata ko. Nananalangin na sana ay hindi niya isipin na stalker ako kahit medyo totoo naman. At eto, halos mabitawan ko yung mouse ng makalipas ang 5 minuto dahil may notification na lumabas. Roby Mendoza accepted your friend request. Bago pa ako makahinga ng maluwag, biglang tumunog yung messenger ko. Uy, Ryan, yung kapitbahay kong taga Batangas, home of the brave. Ha, kamusta si Tagpi? Hinahanap ka yata. Gusto kong sumigaw. Gusto kong maglupasay sa sahig. Bakit kailangan tandaan niya yung tatak ng kupasin kong t-shirt? Sabi ko, oo. Mabuti naman. Ako nga pala yung natumba nung isang araw. Pasensya na uli dun na. Medyo lampahin talaga ako. At ang sabi niya, ano ka ba? Okay lang yun. Buti nga, nasa kita eh. Kung hindi, baka nabasag na yung mukha mo. Paborito kong kapitbahay. Paboritong kapitbahay? Teka, ilan ba kaming kapitbahay niya rito? 2 lang naman yung tapat ng bintana niya. Ako at si Aling Nena na nagbebenta ng maruya. Siyempre, umaasa akong ako talaga yung paborito. Wika ako sa isip ko. Habang patuloy yung chat namin, napuno ng asaran, karamihan ay asar niya. Sa pagiging lampahin ko, biglang nag-iba yung tono ng usapan. Sabi niya, nga pala, Ryan, busy ka ba ngayon? Nakikita kita sa bintana mo, parang seryoso ka na naman sa ginagawa mo. Gusto mo bang magkape muna rito sa unit ko? May bago akong giling na kape rito galing pa sa Sagada. Nanigas ako sa kinaupuan ko. Lumabas ako. Papunta ako sa kwarto niya. Sa lungga ng walang kamatayang hubadero. Ang utak ko ay nag-iisip agad ng mga senaryo. Paano kung nakatuwalya lang siya kapag binuksan niya yung pinto? Paano kung bigla akong himatayin sa bango niya? Pero ang marupok kong puso sumigaw ng, go na, Ryan, minsan lang to. Sabi ko, sige ba, sakto, tapos na tong isang layout. Wait lang mag-aayos lang ako. Sige, hintayin kita. Huwag ka na mag-ayos, gwabo ka naman kahit gulo-gulo yung buhok mo. Binasa ko ang huling chat niya ng 5 beses. Gwapo ka naman. Tama ba yung basa ko? O baka hallucination lang to dahil sa kakulangan ng tulog. Mabilis ako tumakbo sa banyo, naghilamos ako, nagpabango ng 3 beses. Kulang na lang inumin ko yung pabango. At nagpalit ng maayos na t-shirt, yung walang butas at walang tatak ng probinsya. Huminga ako ng malalim, hinawakan ng doorknob ng pinto ko at bumulong sa sarili ko. Kaya mo to, Ryan. Kape lang yan. Kape lang. Hindi ko alam kung ilang beses kong chinek ang hininga ko habang tinatawid ang makipot na eskinita patungo sa pinto ni Roby. Ang puso ko ay parang sumasali sa isang drum and bugle corps competition. Ang lakas ng dug-dug-dug ng puso ko dito sa dibdib ko.
Ito na yung kauna-unahang pagkakataon na makakapasok ako sa kanyang teritoryo. Pagkatapos ng tatlong malalim na buntong hininga, kumatok ako ng mahina. Bumukas ang pinto. Sinalubong ako ng isang napakalakas na amoy ng giniling na kape na may halong pamilyar na bango at ng pabango ni Roby. At ang milagro ng mga milagro, nakasuot siya ng damit. Isang simpleng itim na t-shirt at maong na short. Pero kahit nakadamit, hindi ko pa rin mapigilang mapansin ang bawat umbok ng muscle sa braso niya habang hinihila niya ang pinto pabukas. "Pasok ka, Ryan." Masigla niyang bati. May malawak na ngiting nagpalabas uli ng kanyang dimples. Munti ko nang mabitawan yung bitbit kong biskwit sa sobrang gulat. Hindi lang pala katawan ang gwapo sa kanya. Ang kwarto niya ay sobrang ayos din. May mga aesthetic na halaman sa gilid, isang bookshelves na puno ng mga libro. So matalino rin siya. At isang malaking bintana na tapat sa bintana ko. "Maupo ka muna," sabi niya habang naglalakad patungo sa kanyang maliit na kusina. "Nagtitimpla na ako ng kape. Sagada gaya ng pangako ko," wika pa niya. Umupo ako sa kanyang maliit na sopa na napakalambot at amoy bagong bili. Tiningnan ko yung paligid. Doon ko napansin ang isang maliit na desk calendar sa mesa niya. May mga notes na nakasulat. Pero hindi ko mabasa dahil baliktad. Pero ang pinaka nakakuha ng atensyon ko ay ang isang sketch na nakadikit sa wall niya. Malapit sa bintana, isang simple pero magandang drawing ng isang pusa. At sa tabi ng pusa, may isang siluweta ng isang lalaki na may kupasing t-shirt. Ako ba yun? Nagsimulang uminit ang mukha ko. Bago pa ako tuluyang maglaho sa hiya, bumalik si Roby bitbit ang dalawang umuusok na tasa ng kape. Inilapag niya ang isa sa harap ko at umupo siya sa tabi ko sa sofa. Napakalapit niya. Amoy ko yung kape. Amoy ko pa siya. "Gusto mo?" Inabot niyang isang platito ng cookies. Salamat." Nauutal kong sagot habang pilit na pinapakalma ang nanginginig kong kamay para abutin ang tasa. At gaya ng inaasahan, tumapon ng kape. Dahil sa panginginig ng kamay ko, naibuhos ko yung mainit na kape ng diretsyo sa t-shirt ni Roby. "Ay, pasensya na. Pasensya na." Wika ko habang nagmamadaling kumuha ng tissue sa mesa at pilit na pinupunasan yung t-shirt niya. Pero dahil sa tindi ng paniko, hindi ko na napansin na ang pinupunasan ko ay ang kanyang dibdib. Sa ilalim ng basang t-shirt, nararamdaman ko yung kanyang solid na abs at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumingala ako, tumingin ng tawad ng maayos. Ang mukha niya ay napakalapit sa mukha ko. Mga ilang pulgada na lang yung pagitan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa akin. May halo ng gulat at isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Nawala ang ingay sa paligid, nawala yung amoy ng kape. At ang naramdaman ko na ay ang init ng katawan niya. Ang bango ng balat niya. At ang mabilis na tibok ng aming mga puso na parang nagkakaintindihan. Natigil ako sa pagpupunas. Ang kamay ko ay nanatiling nakapatong sa dibdib niya. Tumingin ako sa kanyang labi, tapos pabalik sa kanyang mga mata. Ang utak ko ay sumisigaw ng, "Eto na yun, hahalikan niya ako."
Pero bago pa mangyari yung milagro, biglang tumunog yung fire alarm sa apartment building. Sabi nila kapag narinig mo na yung fire alarm, dapat tumakbo ka na papalabas para iligtas yung buhay mo. Pero sa sitwasyon namin ni Robby, tila mas mabilis yung tibok ng puso ko kaysa sa nakakalitong tunog ng alarma. Hoy, Ryan, tara na. Baka masunog tayo rito. Bulyaw ni Robby habang hinahawakan ng mahigpit ang kamay ko. Sa sobrang taranta niya, binitawan niya ang baso ng kape at agad akong hinila palabas ng unit niya. Ang nakakatuwa sa tindi ng panik niya, nakalimutan niya na basang-basa ng kape yung t-shirt niya, kaya habang tumatakbo kami pababa ng hagdan ng apartment, hinubad niya to sa isang mabilis na galaw. Diyos ko Lord, nagpapanik na yung buong building pero yung utak ko nakatutok pa rin sa likod niyang pumuputok yung mga muscles habang hinihila ko pababa. Salamat sa paab sa gitna ng sunog. Bulong ko sa sarili ko habang nadarapa-dapa pa sa pagsunod sa kanya. Pagdating namin sa ground floor, doon namin nalaman mula sa caretaker na hindi naman pala totoong may sunog. May nag-overheat lang pala na toaster sa Unit 102 ni Aling Nena habang nagbe-bake siya ng maruya. At ang usok ay pumasok diretso sa vent ng fire alarm. False alarm. Nakahinga kami ng maluwag. Kasama kami na umupo ni Robby sa isang sementadong bench sa tapat ng parking lot at doon ko lang tuluyang napansin. Hubad na naman siya. Nakasabit yung basang t-shirt niya sa kanyang balikat at ang kanyang maskuladong katawan kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ay grabe, kala ko katapusan na natin. Tawa ni Robby habang pinupunasan ng t-shirt ang pawis na leeg niya. Tumingin siya sa akin at nakataas yung isang kilay. Pero teka Ryan, bakit parang hindi ka man lang natatakot kanina habang pababa tayo? Ah, eh, kasi nagtitiwala ako sa reflexes mo. Palusot ko pero ang totoo, busy lang talaga akong tumitig sa likod niya. Natawa siya ng malawak tapos unti-unting sumeryoso yung mukha niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ko. Ang uri ng tingin na tila ba binabasa yung buong kaluluwa ko. Ryan, may aminin ako sa'yo. Panimulaan niya. Ang kanyang boses ay bumaba ng isang oktaba at naging seryoso at malalim. Naramdaman ko na naman yung panginginig ng tuhod ko. Ano yun? Wika ako. Hindi lang ako basta-basta nagtitimpla ng kape para sa kahit kanino. Sabi niya at dahan-dahang inilapit ang mukha niya sa akin. At alam mo ba kung bakit palagi akong walang t-shirt kapag nasa tapat ng bintana? Nalunok ko ang sarili kong laway. Sabi ko, bakit? Kasi mainit ang panahon? Umiling siya. May nakakabaliw ng ngiti sa labi. At ang sabi niya, kasi alam kong palagi kang nakatingin at gusto kong makuha yung atensyon mo. Boom. Literal na parang may pangalawang fire alarm na sumabog sa utak ko. Ano? Nauutal kong tanong. Matagal na kitang pinapansin, Ryan. Bago pa ako lumipat dito. Nakikita na kita sa isang coffee shop na malapit sa opisina nyo. Nung nalaman kong bakante yung unit sa tapat mo, agad kong kinuha. Pag-amin niya habang ang kamay niya ay dahan-dahang humahawak sa likod ng palad ko. Sabi pa niya,
Yung pagiging hubadero ko, ekseno ko lang yun, para mapatingin ka sa bintana. At nung nahuli kitang gumagapang sa ilalim ng kama mo nung isang gabi, doon ko napatunayan na gumagana yung diskarte ko. Gusto kong lamunin ng lupa sa sobrang hiya pero kasabay nun, may isang dambuhalang kompetisyon ng fireworks ang sumabog sa puso ko sa sobrang kilig. Ang lihim ko, mukhang naunahan na niya. So, hindi mo ko nire-report bilang stalker? Tanong ko na may halong biro para maitago yung labis na kilig. Bakit naman kita i-re-report kung gusto ko rin naman yung ginagawa mo? Bulong niya. Papalapit ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mainit na hininga ay dumampi sa pisngi ko. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at ng poste, dahan-dahang pumikit ang mga mata namin. Sinasabing ang tunay na sining ay hindi natatapos sa huling hagod ng pinsel, kundi sa emosyong naiiwan nito sa sinumang tumitingin. Kung ang pag-ibig ko ay isang obra maestra, ang damdamin ko para kay Robbie ang naging pinakamakulay na bahagi nito. Sino ba mag-aakala ng isang freelance graphic designer na kontento na sa virtual na mundo matatagpuan ang kanyang forever sa kabilang bintana? At hindi lang basta forever, kundi isang sikat na hubadero na may balak din palang mang-akit. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng pinto ng unit ni Robbie muli. Pero iba na yung pakiramdam. Wala na yung drum and bagel corpse sa dibdib ko. Wala na yung takot na baka mabasag ang kape. Ang nararamdaman ko na lang ay ang init ng kamay niya na nakahawak sa akin. Handa ka na ba, Ryan? Tanong niya na may kasamang ngiti na nagpapatunaw pa rin sa akin. Handa na, sagot ko at huminga ako ng malalim. Binuksan niya yung pinto. Sinalubong kami ng hapon na sikat ng araw na nagmumula sa kanyang malaking bintana. Ang apartment niya ay mas maayos na ngayon. Puno ng mga halaman, librong pinagsasaluhan namin. Sabi ko sa iyo hindi lang basta kape yung giling ko. Biro niya habang naglalakad patungo sa bintana. Ang bala ko talaga gilingin yung puso mo para mahalin mo ako. Wika pa niya. At eto natawa ako, sabi ko naman, baliw, matagal mo nang nagawa yun. Lumapit ako sa kanya sa tapat ng bintana. Tumingin ako sa kabilang gusali ng bintana. At sa bintana na dati kong kwarto mula rito, nakikita ko yung desk ko, ang computer at ang bawat gabing pinagpupuyatan ko habang nanonood sa kanya. Isang matamis na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Alam mo, Robbie, akala ko dati ang pag-ibig ko ay isang sining ng pagtatago. Isang obra maestra na hindi kailanman matatapos dahil natatakot akong ihayag ito. Wika ko. At ito niyakap niya ako mula sa likod. Ang kanyang mainit na katawan ay dumampi sa likod ko. Sabi niya, pero ngayon, ano na to para sa'yo? At ang sagot ko naman, ngayon, ngayon yung pag-ibig ko isang sining ng pagpapalaya. Isang obra maestra na nagwakas sa huling confession. Pero naging simula ng isang bagong kwento. At humarap ako sa kanya at tumitig sa kanyang mga mata. Pinagdikit namin ang aming mga noo. Sa ilalim ng hapon na sikat ng araw, dahan-dahang nagtagpo ang aming mga labi para sa isang matamis
at hindi kailanman magiging lihim na kwento ng mga puso namin. Ang pag-ibig ay parang isang sining na hubad sa lahat ng pagkukunwari. Ito ay isang obra maestra na hindi matatapos sa huling confession, kundi simula ng isang bagong kwentong sabay nating isusulat. Kaya sige, mag-confess ka na. Baka ang forever mo na ang nasa kabilang bintana lang. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.